Ha? Salamat sa mga antay may love letter. Palagay niyo po ba may love letter si Pulang Uod? Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Pwede pang pumunta rito para kausapin tayo. Papabal, may love letter ba ako? Ha? Kaya namin kinukontent ko para kumbaga sa ano po, pahiwati, nagpaparinig muna ako sa kanila. Kung pupunta rito, tapos iba-vlog ko naman, anong kailangan nyo po Pulang Uod sa lighthouse? Ganun yan. Kaso po yung mga may love letter po, dito makakatulog ngayon. Pati yung nagpatulpo sa akin, parang nanginginig na raw po sila. Okay guys, isang uli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaksyon tungkol nga po dito kung sa usaping kung sino po ang susunod natatanggap ng love letter. Okay, so sa naging live po ni Kuya Bal mga kalingap ay may katanungan po doon at ang tanong ay nararapat nga bang makatanggap itong si Pulang Uod o itong si Red Saint ng love letter? Kasi marami po tayong nababasang mga komento mga kalingap na at siya mismo din po, itong si Pulang Uod mismo din po ang nagsasabi na wala naman po daw direktang pambabalahura, wala daw pong direktang hindi naman daw po direktang pinupuntirya itong kalingap at wala silang paninira po na ginagawa po sa kalingap. So sa makatwid mga kalingap, nasa isipan po nila na nasa isipan po ni Pulang Uod at iba pa po na hindi pa po nakakatanggap ng love letter na hindi po sila kasali sa kakasuhan, pero base po doon sa naging pahayag po ni Kuya Bal mga kalingap ay may susunod pa at hindi lamang po itong si Kuya Bal ang nagsampa o nagreklamo kagaya po niyan doon sa unang nakatanggap po ng love letter ay hindi lamang pong yung reklamo po ni Kuya Bal ang dapat po niyang harapin, kundi pati na rin po yung reklamo na darating. Reklamo po ni Kalingap Rab. At yung iba po naman po, kagaya po niyan, kay Pulang Uod, sino po dapat ang magrereklamo po dyan? Kagaya po ng paninirang pagkatao, paninirang puri dito sa social media, lalo na po yung pagbubulgar ng kung ano-ano, kung anong-anong ang tawag po, akusasyon. Okay? Bagamat sinasabi po natin, mayroon man po itong katotohanan, dapat ba sa katauhan ba ni Pulang Uod magmula ang ganitong impormasyon mga kalingap. So yan po yung ating pag-uusapan. Okay? So shout out kay Kuya Bal Santos Matubang. Tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Okay? So mga kalingap, sa unahan po ng ating video ay nandyan po yung maikling bahagi nang naging live po ni Kuya Bal. Yun yung katanungan po niya nga po mga kalingap, kung nararapat nga ba na makatanggap. Nararapat din po. Bagamat sinasabi nga ay hindi naman daw po nila pinupuntirya na sinisiraan ang kalingap. Pero sino nga ba ang medyo may nagawan po? So makasama na rin po dyan. Kasi kung inyo pong maalala, yung naging pahayag po ni Kuya Bal mga kalingap na nakausap na po niya itong si Kalingap Edo kung sino po yung dapat magreklamo po kay Pulang Uod ay itong si Kalingap Edo. Kasi ito po ay bagamat sinabi ko, di natin alam kung ito ang pangyayari na sinasabi po ni TQ
yung claim po nila na may pangyayari sa madilim na lugar, kung mayroon man nangyari, nararapat ba na dito dalhin sa social media po ni Pulang Uod? Hindi ba dapat sa tamang venue o tamang forum, dapat sa tamang forum gaya po ng korte. So mga kalingap, sinasabi po ni Kuya Balyan po na hindi na makapagtulog, hindi na daw nakakatulog ang nakatanggap o yung mga ini-expect po nila na hindi pa po nakasali, na hindi pa po nakakatanggap, di na daw po nakakatulog ng mahimbing. Yan po yung mahirap mga kalingap pag may mga kaso po tayo, maski sabihin po natin sa isipan po natin, maski sa paniniwala po natin, tayo po ay tama, ay mahirap magkakaso mga kalingap, lalo po kung hindi ikaw ang nagkaso. Lalo na nga po kung ikaw ang ikinaso. Maganda po kung ikaw ang nagkaso, at least yung burden, alam mo kung ano po yung susunod na mangyayari. So mga kalingap, hindi na daw po sila makakapagtulog at nanginginig na daw po. Kasi ayon po doon sa mga press release bang tawag po doon, yung mga bulong po ni Kuya Bal, ay may susunod pa mga 4 at hindi lamang po sa isang venue o isang forum, kundi sa iba't ibang lugar. Okay? Dito, meron tayong nakitang video mga kalingap at nagkalat na rin po ito sa Facebook, sa Facebook pages ng mga kalingap supporters. At ito po ay mula po sa vlog po ni Pulang Uod, kung ano po yung kanila pong reaction, yung kanila pong reaction po tungkol po sa love letter na yan o subpena na po yan, na tuloy-tuloy na akala po nila ay biro-biro lamang. Ito na po, katotohanan na po mga kalingap. So yung video po na ating nakuha mga kalingap ay parang reaction po ito. Reaction po ito ng ni Pulang Uod at ni Mang Iking. So panoorin po natin ang isang maikling video clip na mula po, nakuha po natin sa Facebook. Bagamat ito po ay likha po ni Pulang Uod, kaya tayo po ay humihingi ng permiso na tayo po ay gagamit ng maikli lamang po para naman po tayo ay mayroon pagbabasihan sa ating magiging komento, kuro-kuro at opinion. Panoorin po natin mga kalingap. Kaso na yan, Dok. Anong gagawin doon pag may nakasuhan ka ng baga? Pinasuhan ka. Kung ikaw yung Kasi fiscal eh. kung ikaw yung kinasuhan, private. Private ka. Pero kung ikaw yung kakaso, Fiscal ka. Sila fiscal. Ngayon. Pero wala pa naman. Fiscal sa office pa lang naman. Ang fiscal kasi yung fiscalizer. Titignan kung kayos. magkaayos ba kayo o hindi. Saka i-apply sa RTC. Pag hindi nagkaayos, apply sa RTC. O, Pag nagkaayos, pag sa fiscal pa lang nagkaayos na kayo, tapos na. tapos na. Oo. Sa fiscal pa lang, di man kami nagkaayos ng Islam. Hindi kami nagkaayos. So, kailangan magkuha siya ng abogado. Kulong man niya talaga ako. Sa ganyang kaso, magkano pinakamababa dyan? 80 to 100. 80 to 100. Paano yung tayo, Dok, pag nakasuhan? O di, wala tayong magagawa kung di umarap tayo. Kailangan din natin magkuha ng abogado. Abogado. Di ba pwede isang abogado lang? Isa lang. Kung sabay-sabay yung kaso, dali mo lahat yung kaso, sabihin niya na, sagutin ko na lahat to, harapin ko na lahat to, siya lang lahat. Pero, every hearing, mabayaran mo siya. Kaliwa, sa atin dalawa, isang kaso, isang abogado lang. Ay, di. Hindi pwede yun. Isang tao, isang Isang abogado. tao. Isang tao ba sa abogado? Mag-ipon na talaga tayo, Dok. Mag-ipon tayo kasi pagdating sa piskalya, yan kasi sabi niya, mag-kontra-demanda ka kagad. Pagkatanggap mo ng pagkatanggap ko ng love letter, yan, hawak ko na yung
Sabi niya. Pero iba yung bayad. Kumbaga, bawa, dinipinsahan ka. Oo. Tapos, kakaso ka ulit. Iba na yun. Ikaw ang magkakaso. Mag-file ka. Siya pa rin ang bukaso mo. Magbayad ka pa rin. Oo, bayaran mo yung filing fee niya. Gagawan ka niya ng kaso. Nyari ito. Tuturuan ka niya. Yung gagawin mo ganun. Maproseso talaga. Ang tagal, ano? Oo. Ba't yung kay ano sa kanya, parang ang bilis? Sino? Baka wala masyadong ano ngayon. Wala masyadong kaso dito. Okay, so yan mga kalingap. Okay, sa tono po ng pananalita po o sa tono ng pagtakbo ng usapan po ng dalawa mga kalingap ay parang medyo may pag-aalala na po. Kasi sabi, paano na po yan? Kung sila po ay mayroon ng pong kaso, dapat harapin. Tama lang din naman po. Tama po na harapin, hindi po pwede, lalo na po kung ito ay nasa korte na. At nagpapatawag sa iyo ay korte, hindi po pwedeng hindi haharapin. Bagamat ito ay preliminary pa lamang, bago pa lang po dadating sa piskalya. Kasi sa piskalya, sabi nga po ay fiscalizer po yan. Doon po dapat kung ano ang mapag-uusapan po doon, kung maaayos pa ba o hindi na o tuloy-tuloy na ba sa korte ang problema. So, depende po yan kung magkakapatawaran po doon. Okay, yan po yung sinasabi po ni Mang Iking dyan mga kalingap. Pero, bagamat sa piskalya pa lamang po, kinakailangan ka, gugugol ka na ng pera. Yun po yung problema po dito mga kalingap. Hindi lamang po yung panahon ang igugugulin mo dito, kundi pera din po. Kinakailangan din handa ang iyong bulsa. So, pagharap mo pa lamang po doon, kinakailangan handa ka kung ano man po ang katanungan po ng piskal. At kinakailangan maturuan ka rin po ng iyong lawyer. So, doon sa piskal pa lamang po, bagamat mayroon kang dapat lawyer, pero hindi daw po muna nakikialam doon ang lawyer. Tuturuan ka lamang kung ano po ang mga dapat mong gawin at dapat mong isagot sa mga tanong na kanila pong itinatanong. So doon pa lamang po mga kalingap, maproseso po mga kalingap. Sabi ko nga, abala sa pera, abala sa panahon, at saka yung pag-iisip, hindi peaceful ang iyong pag-iisip at mayroon ka parating iniisip na hindi maganda. Paano kung matalo? Hindi po ba? Paano kung hindi magandang iyong pagdepensa sa iyong sarili at pagdepensa din po ng iyong lawyer? At sinasabi po diyan, kinakailangan private lawyer, hindi wag aasa sa public attorney. Kung kinakailangan daw ay private lawyer. Ang private lawyer, alam po naman natin na magastos yan mga kalingap. Okay, next. Ano po yung sinasabi po dyan? May clean video po yan mga kalingap. So, haharapin. Kaya nga yung lesson learned po mga kalingap, dapat, content lang po. Dito po sa Facebook, wag natin pong, we should not be going beyond, upang sirain ang ating kapwa vlogger. Kaya ngayon, nagkakasuhan. Dapat wag nang sumapit doon sa kasuhan. Pwede tayong magbigay, sabi ko nga, ng ating opinion, kuro-kuro at reaction sa mga nakikita nating mga mga mali. O pwede tayong pumuna sa mga nakikita natin mali. Pero yung dapat yung manira ka po ng iyong kapwa ay may kalalagyan ka. Hindi po ba mga kalingap? Okay. So sinasabi po dyan, kinakailangan daw maghanap na ng pera. Paghandaan na po ang pera. Maski sabihin po natin, mayroong mga willing na mga sponsors na magtumulong. Pero hanggang kailan? Mahirap pa rin po talaga mga kalingap. Mahirap pa rin at hindi lamang pong pag nakarating na sa piskalya, dadalhin na po sa korte kung ilang beses po kayong maghihiring. Bawat hearing ay kinakailangang magbayad ka ng attorney's fee. Hindi po ba?
tuwing appearance, appearance fee ng iyong lawyer na magdedepensa sa iyo. Ngayon, yung sinasabi naman po ni Mang Iking, mga kalingap, na pagtanggap mo pa lamang daw po ng reklamo sa iyo, pwede kang mag-counter charge. Correct, pwede. Pero, sinasabi ko nga, yung gugugulin mo o gagastusin mo doon sa lawyer na magdidepensa sa iyo, tapos magka-counter ka pa, another lawyer's fee. Kasi ibang bayad pa po yun, mga kalingap. Yung didepensa sa iyo, ibang bayad. Kung ikaw naman ang magkakaso, ibang bayad na naman po. So pag-isipan po, mga kapwa natin, mga vloggers, mga reactors dyan na parang palalo sa pagbibigay o pagpuna sa ating mga kapwa, pag-isipan po. So kaya nga, matapang po silang nagsabi ng kanila pong mga opinion, no? Harapin po. Sabi nga ni Kuya Bal, harapin ang kaso. Okay? So hanggang dyan muna tayo, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At siyempre, sana po nyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.